Dito sa demolition job, sinubukan namin kung tama ba ang paniwala na walang binatbat ang kutsilyo laban sa baril kapag ginamit sa isang duelo. Wait for my signal. Ready, set, go! Oh! Sa layong 24 at 20 feet, hindi nanalo ang kutsilyo sa gatilyo. Kita po natin doon, halos walang oras talaga yung mananaksak na makalapit doon sa ating shooter. Agad-agad, nabaril siya. Ngayon susubukan natin ang distansyang 16 feet. Wait for my signal. Ready, set, go! Medyo close yun dahil nakita natin na si Sir Alex nakapag-saksak siya, no? Medyo overhead yung kanyang stroke habang si Sir Angel naman gumamit siya ng barel na pisili yung gatilyo pero talagang nakadikit si Sir Alex. Sa slow motion, kitang-kita na naunang kutsilyo bago pa makalabit ang gatilyo. Congratulations, Sir Alex. Base dun sa ating nakita sa video, I'm sorry, Sir Angel, mukhang nasaksak kayo. Although napisil mo yung gatilyo, dun sa nakita naman namin, yung sa angulo, ay nakaiwas siya ng konti at nasaksak ka nga. Ngayon naman isang hakbang ang ating babalikan para sa susunod na round. Sabi ni Sir Alex, nakapag-warm up na daw siya at mukhang kakayanin daw niya yung 21 feet. So, lalayo tayo dun sa distansya kung saan naabot niya si Sir Angel. At dito malalaman natin kung kaya ng isang eksperto na saksakin ang isang bumabaril sa kanya. Round 4. Ready, set, go! So parang habang tumatagal ng eksperimento natin, bumibilis yata yung takbo ni Sir Alex sa'yo, no? Bumibilis. Okay, so sa pagkakataon yun, nakita natin na nakasaksak siya, mukhang naputulan kaya ng kamay. Sa ordinaryong sitwasyon, sa tingin mo, anong magiging pandepensa mo? Kung nakapisil ka pero na-miss mo, anong pwede mong gawin? Pull back and draw ang mangyayari doon. On the part of Sir Alex naman, nung pasaksak ka na, alam mo ba na maabot mo siya? At what distance mong alam na maabot mo siya? Actually, hindi ako sigurado nitong panahon na to. Sinubukan ko lang talaga. Okay. Tama yung sinabi mo. Medyo uminit na yung mga tuhod ko. So, mas bumilis yung takbo ko. Pero akala ko talaga hindi ko siya abutin. Kanina sa 20 feet, mukhang malayo-layo pa. Pero ngayon nakapag-warm up tayo, it seems like 21 is a safe distance. Yeah, I think Any so. further than that, bilang Malabo eksperto, na sa akin. malabo na. So we're gonna put it at 21 feet. Sa tunggaling ito, nanalo ang ating eksperto sa kutsilyo. Pero kayanin kaya ito ng isang ordinaryong tao? Halimbawa ay may isang kriminal na may hawak na baril at intensyong patayin ang isang subject sa loob ng bahay. Nagkataon na sa kusina at kutsilyo lang ang maaari niyang gamitin bilang self-defense. May pag-asa kaya siyang maproteksyonan ng sarili. Upang magkaroon ng kasagutan, isa sa aming crew ang hahawak ng patalim sa eksperimento. Hahamunin sa duelo ang gun expert. Tumayong crew naming si Jojo sa distansyang 24 feet mula sa target gun expert na si Angel. Ordinary tao na may hawak ng patalim at syempre ang ating eksperto na si Angel. Ready, set, go! Bago pa man masaksak ni Jojo si Angel, naunahan na siya nitong mabaril. Parang pwede ka pa magluto ng sinigang habang papalapit si Sir Jojo. Sir Jojo, anong naramdaman mo nung papalapit ka sa kanya? Masasaksak mo siya? O may duda ka sa sarili mo? Parang hindi po kayang abutin eh. Tinodo mo ba yung takbo mo? Tinodo mo. So 24 masyado malayo para sa'yo. Layo po. Sunod naming sinubukan kung uubra ng patalim sa layong 21 feet kapag isang ordinaryong taong may hawak. Kanina itong distansyang kinayang saksakin ng isang knife expert, ang gun expert na si Angel. Ready, set, go! Sa pagkakataong ito, nabigo pa rin magtagumpay ang kutsilyo kontra baril. Okay, Sir Jojo, anong tumatakbo sa isip mo nung papalapit ka sa kanya? Mas malapit ka na ngayon, no? Parang kaya na pong abutin. Kaya, pero sa tingin mo ano nangyari doon? Kulang ng bilis? Kulang lang po ng bilis. O masyadong kalmado lang siya? Kalma lang. Mabilis talaga siya umano eh. Bumunot. Pero nagbagong ihip ng hangin sa pangatlong pagtutunggali sa distansyang 16 feet. Eto, mukhang medyo may laban ka dito, ha? Ready, set, go! Ang angas ng bala,
tinabla ng pag-atake ng kutsilyo. Naabot ka, pero nabaril mo siya. Ito yung tanong naman dyan. Sa distansyang nabaril mo siya, kung talaga may pumutok na bala doon, depende ba sa kung anong kalibre ng baril, kung anong maging reaksyon ng kanyang katawan sa pagputok ng baril? Kung kalibre 45 yan, tiyak, tatalsik siya. Malakas ang stopping power ng caliber 45. Kung 9mm yon, Mababang, walang stopping power. so True and true. tatagos yun, at yung saksak sa'yo kanina, Aabutin. aabutin ka Siguradong nun. aabutin. So we're looking at 16 feet as a good estimate bilang isang distansya na maabot ng isang may hawak ng panaksak ang isang eksperto. Yep. Hindi rin sa lahat ng pagkakataon taas kamay ang may kutsilyo sa nakakasan ng gatilyo. Kasaysayan na rin kasi ang magpapatunay na minsang kinatakutan ang mga patalim. Taong 1909, isang masamang bangungot para sa mga Amerikanong sundalo at Katolikong Pilipino ang Moro Juramentado sa Zamboanga. Itong tawag sa mga Muslim na nangakong papatayin ng kalaban ng Islam gamit ang bolo at kris. Ayon sa mga kwento, minsay sinugod ng isang juramentado ang isang kapitan gamit ang bolo. Kaya pinaputokan siya ng 6 na beses gamit ang kalibre 38. Pero di umubra ang bala dahil tumatagos ito sa katawan at hindi nito kayang pahintuin ang juramentado. Dahilan para makasugod pa rin siya at mataga ang kapitan hanggang mapatay. Upang makaganti, isang gwardyang bumaril sa juramentado ng kalibre 45. Dito lamang napigil ang juramentado dahil ang uri ng baril na ito ay may stopping power para pabagsakin kaagad ang sinumang tama nito. Sa hiwalay na eksperimento, mga babae naman ang bida. As a law enforcer, so trained kami dyan. So pag ganyan, presence of mind. Kailangan talaga yung speed, mabilis ka sa pagbunot. Kayanin kaya ng mga babae ang eksperimento.